Isa sa mga pinanood at nag-trending na video recipe ko ay yung sisig puso ng saging. At dahil marami nag-request na i-level up to, gawa tayo ng sisig puso ng saging burger. Ano, tara? Tara, game, gawa tayo. So, simpleng-simple lang yung mga ingredients natin. Siyempre, sisig ng puso ng saging. Meron tayong puso ng saging. Unang step lang natin dyan, tatadtarin lang natin yan. Ngayon, tuturuan ko kayo ng way ng pantadtad namin kasi, ano to eh, turo sa akin ng tatay ko to eh. Bawal to shortcutin eh, magagalit siya. Para sobrang pino rin ng tadtad nyo yan, ganyan nyo lang. Tadtarin nyo lang siya sa taas habang iniikot nyo ng ganyan sa kamay nyo, sa kaliwang kamay. Yan, ganyan lang. Konti lang yung ingredients nito, pero ito lang yung nakakatagal talaga. Ayan, oh, mapansin mo. Yan. Ayan yung mga nahuhulog, oh. Ayan, ito mo, pino siya, di ba? Ayan, ganyan lang siya. Patience is the key lang. Tinry ko tong e-food processor dati. Hindi siya ganito kapantay eh. Mas okay pa rin talaga pag ganito. Tsaka alam mo yun, sarap kasi kainin pag alam mo yun, pinaghirapan mo. So yan, tatadtarin lang natin to lahat. Itong mga puso ng saging. Tapos, next step tayo. Balikan nyo na lang ako mamaya. Tagal to eh. Alright, so after isang oras, yan oh, natadtad ko na yung 3 puso. Yan, ganun lang yung gagawin nyo. Patience lang. Tignan mo yan oh, kung gaano kapino. Yan oh. Yan ang gusto natin makuha. Ayan. At tsagain nyo lang. So next step natin is, tatanggalin lang natin yung dagda nito. Lalamasin natin sa asin, tapos hugasan natin sa suka. Tapos timplahan na natin. Alright, balikan nyo na lang ako ulit mamaya. So yun, after kong mapiga, yan na siya oh. 'Di ba? Sobrang konti na lang kasi dinehydrate natin yan. So nilamas ko lang yan ng asin 2 beses hanggang 3 beses. Basta hanggang may katas pa siya. Tapos hugasan nyo ng suka. Ganyan lang yan oh. Kung gusto mo yung recipe kung paano ko ginawa to, panoorin mo tong video na to. Yan oh. Ito. Ayan yung full recipe kung paano ko to ginawa, yung sisig puso ng saging. So, next step tayo, titimplahan ko na to. First ingredients natin ay, syempre, sibuyas. Yan. Iwa lang akong sibuyas. Yung pang sisig na, ano lang, laki lang. Pula gamit ko dito kasi mas masarap yung pula eh. Pag sa ganitong luto. Trust me. Yan, ganyan lang kalalaki. Tansyahin nyo lang kung gaano karami. Pero kahit maparami naman yan, masarap. Anong pinagkaiba ng sibuyas na pula sa sibuyas na puti? Ang pinagkaiba ng sibuyas na pula sa sibuyas na puti ay yung pula kasi mas matapang eh. Tsaka mas maanghang siya. Sibuyas na puti, mas mild. Kaya kung gusto mo na nakakain yung, alam mo yun, kung yung recipe mo is gusto mo nangunguya-nguya mo yung sibuyas, pwede ring puti. Tapos kung gusto mo ng mas matapang, mas strong yung pagkasibuyas ng pula. What? For me mas malasa yung pula. Pero may binabagayan din yung puti. Example sa mga sausawan, mas gusto ko yung puti. Kasi, di ba, mas masarap siyang nguyang-nguyain. Okay. Again, pwede nyo itong damihan kung gusto nyo yung sibuyas. Fun fact, para hindi ka maluha, maghiwa ng sibuyas, paiwa mo sa kapatid mo. Okay. Tapos next is, pipigaan natin yan ng kalamansi. Tignan mo yung dagta ng ano. Sa dagta ng ano yan, ng puso ng saging. Kasi di ba pinantad-tad natin. Pero madali lang yan tanggalin. Kalamansi. Pwede mong pantanggal dyan. Yan o. Diba? Tapos panasa mong tissue. Yun o. Tama ha. Hindi, matatanggal din yan katagalan. Sir, anong ginagawa mo, sir? Natatanggal din yan. Narasa mo na ba yung ano? Kumain ka ng ulam o kaya pagkain na may kalamansi. Tapos ang sarap, kaso nakanguya mo yung buto. Kasi hindi tinanggalan ng buto. Pait nun. Yan, so lagay natin dyan. Kalamansi. Yan. Tapos, syempre, ito yung number 1 magpapalasa dyan. Ito, yan o. Sardinas. So, depende sa inyo kung gaano karami. Ito, lalagay ko na ito lahat kasi mas marami, mas masarap. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng century tuna. Yung delata na tuna or yung mackerel. Pwede rin yun. Yung delata na mackerel. Yan o. Plahan na natin ng yam-yam, konti lang. Kasi ito, isa din nagpapasarap to. Yan. Pamintang durog. Yan o. Marami mas masarap. Sobrang sarap nito. Ito pa lang, pwede na to. Kahit hindi natin lutuin. Actually, yun nga, may video ako nito kung paano gawin. Ginawa ko na to, yung sisig puso ng saging. Ito pa lang, pwede na to. Yan, panoorin nyo. Isa to sa pinakamataas na views ko sa YouTube. May mga nagre-request. Gawan na natin ng twist, level up. Yan. Kailangan durog na durog pa rin. After natin madurog, yan, ganyan na yung kalalabasan yan. Tignan natin kung saan kulang. Saan ako nagkulang. Bitin pa ako sa paminta. Sarap to mapaminta talaga eh.
Tapos, kung kakainin nyo na ng ganito, kung assist na lang, mas marap to maanghang. Pero since gagawin natin siyang burger, hindi ko na muna aanghangan. Ganito na lang siya muna. Yan na yung ating sisig ng puso ng saging. Ayan, oh. Pwede na to eh. Nung unang binidyo ko to, wala si Baldo. So, first time niya rin to matitikman. That's it. Ayun. Kaya ko pala ito titikman eh. Ano. Sarap, di ba? Next natin is, lagyan natin ng itlog. Ito yung magsisilbing binder. Yan. Napanood ka na ba nung kinrock yung itlog direkta sa pagkain? Tapos sira yung itlog? Oo. Sayang eh, no? Bugok na itlog. Medyo naisip ko yun pagka-crack ko eh. Kasi madalas ginagawa ko, nilalagay ko muna sa tasa or sa platito. Tapos, flour. Extender, tsaka ano na rin, pamparami. Yan. Tapos, haluin lang natin. Yan. Ito yung challenge. Mabubuo kaya natin to ng maayos. Konting flour pa. Baka maging tinapay yan. Maging tinapay na, no? Ay mo yun? Na-discover pa tayo. Puso ng saging na tinapay. Ang angas nun, boy. Yan, I think okay na to. Yan. Tansyahin nyo na lang yung harina nyo. So yan, okay na to. Prito na natin. Painit lang tayo ng kawali dito. Medium heat lang para hindi siya mabigla. Yan, lagyan natin mantika. Yan, tapos meron lang akong takip dito kasi wala akong hulmahan eh. Para lang pantay-pantay yung burger natin. Yan. Yan. Tapos, lagay natin dyan. Uy! Okay ba? Parang okay naman. Isa pa. Ito naman. Yun. Ano? Mukha na siyang burger, man. Mukha siya meat, yes. Yan ang meatless burger. Vegetarian. Oo. Kaso may sardinas eh. Hindi man nila malalaman yun. Dinuga mo pa yun, no? Yun. Pwede na ba to? Oops. Yan. Prito lang natin to. Medium heat lang para hindi siya mabigla. So, ready ko na to. Tapos baliktad natin. Yan, o. Dahan-dahan para hindi madurog. Oop! Uy! Kita mo yan? Yan, o. Angas, mamen. Ganda ng kulay. Huwag nating madaliin. Patience is the key. Ay, tinadtad na nga natin ng isang oras yung puso na yan. Ngayon ko pa ba maiinip? Ayun yung sinasabi nila na ang puso talaga pinaglalala ng oras. Yes. Ang galing mo na lang. 3 palakpak para kay Baldo. Yun. Ang tanong, for sure bagay ito sa ketchup. Sa gravy, malalaman natin mamaya. Hindi ko sure eh. Sardinas kasi yung flavor nito eh. Yan. So pag ganyan na, okay na yan. Ano? Tingnan mo naman yan, men. Mukhang burger patty, no? Parang beef, oh. Yes, lagyan na natin dyan. Kunin na rin natin to. May mini version. Mini burger. Ito yung pang ano? Pampika-pika yan, men. Alam mo yung mga burger na maliliit na naka-stick? Yan, ganun yun. So, at this point, gawa tayo ng mabilisang gravy. Alright, yan. Painit lang tayo ng kawali. Low heat lang. Tapos, butter. Yan. Tunawin lang natin ang butter. Yan. At this point, pwede na to. Lagay tayong harina. Yan. Tansyahan lang. Yan. Okay na yan. Wala tayong measure dyan. Tansyahan lang yan, men. Sintayin lang natin mamuo. Yan. Tapos pag buo-buo na siyang ganyan, pwede na tayo maglagay ng water. Yan. Tansyahin lang natin yung tubig. Yan. Tapos pag ganyan na yung consistency, lagay tayo ng isang chicken cube. Tapos, pampakulay lang, konting toyo. Oops, pakulay yan, pampalasa na rin. Tapos, konting yum-yum. Tapos, halo-halo lang. May gravy na. So, ito na yung ating burger steak, puso ng saging. Ito mo, mukhang patty yan, no? Bagay ba? Actually, itong sisig puso ng saging, nilevel up lang natin siya. Dinagdagan natin siya ng harina and itlog para mag-bind. Tapos, ayan, prinito natin. Kasi marami nag-request sa inyo. So, yan, ginawa ko. So, appearance, yan, kita nyo naman, di ba? Mukhang beef patty yan, men. Sino mag-aakala na puso ng saging yan, di ba? So, syempre, assemble natin ng pang burger steak, you know. May itlog, gravy, yan. So, tikman natin. Ito muna. Kuha muna ako dyan.
Yun, doon mo makikita yung pagkapuso niya. Ito na lang yung tingnan niya. Ayan o. Kita mo yan? Puso ng saging yan o. Tikman ko muna siya as is. Okay naman siya. Kung nakatikim na kayo nung burger na vegan, parang ganun. Yung lasa niya, ayun nga, parang burger na vegan, tapos dala niya pa rin yung puso ng saging sisig natin. Halos ganun pa rin. Medyo tumabang lang siya kasi siguro na, dahil na prito. Actually, mas bumagay siya kasi nga, may gravy pa tayo. So, tikman natin. Yan. Kuha tayong kanin dyan. Tapos, yung burger natin. Burger puso ng saging. Lagyan mo ng gravy. Siyempre, itlog. Nandiyan na yan eh. Sakay mo na. Tsura pa lang ito. Lalaway na ako. Yan. Tapos, kunin mo isang malaking subo. Burger steak. Puso ng saging. Tignan ko na. Gagi. Nung nagkaroon siya ng itlog, tsaka lalo na gravy, burger patty na burger patty yung lasa. Isa pa. Siguraduhin ko lang. Baka double check lang. Parang nagkakamali yung dila Parang mali Double check lang. Lagyan natin gravy. Isa pa ang malaking subo. Laki niyan, men. Hindi ako nagkamali. Ang sarap niya. Tapos, weird lang. Meron siyang maliit na aftertaste ng konting-konting asim. Kasi di ba may kalamansi ito? Pero somehow, bagay eh. Sarap, men. Liga dito. Tikman mo. Papasukin ako. Assemble lang kita. Lagyan natin gravy. Tarap, gang! Tapos itlog. Kailangan pa natin gravy. Masarap pag maraming gravy. Perfect bite mo yan. Dali mo, ako ulit. Kita niyo ba, guys? Inga. Sarap. Ano yun? Burger na burger, no? Nawala talaga yung lasa niya na Nawala yung sardinas na lasa. Oo, yung sardinas na lasa. Naging burger talaga siya, promise. Last pa. Ayun, perfect bite. Tatanggihan Perfect ko ba bite. yan? Tatanggihan ko ba yan? Sarap, man. Grip it. Gravy pa, gravy. Grip it with the gravy. Hey. Wow. 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 Mas ikat ka, boy. Cheers. Ooh. Describe mo tong dish natin in one word. Kalami. 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 Ayos. Kalami. Ay, grabe to, men. Hindi ko to akalain Hindi ako parang OA pero seryoso. Hindi ko siya in-expect na ganto kasarap. Burger na burger siya, men. Lasubo. Ano yun? Saan ang gagaling yun, no? Pag ganun yun, tangina. So bago ako tuluyang mabusog ng mabusog. Akala ko kanina, magiging mas weird siya dahil sa gravy kasi meron nga siyang lasang sardinas tsaka asim ng kalamansi. So naisip ko kanina, baka hindi bagay. Baka mas bagay yung ketchup. Pero promise, bagay na bagay pa rin yung gravy. Ganun yung lasa sa fast food na sikat. Ayaw ko na lang banggitin kasi kung i-describe ko to in one word, Jollibee. Di ba, no? Para sa yung burger steak, ultimate burger steak ng Jollibee. Kulang na lang ng french fries eh. Di ba? Gumawa kayo nito, lagyan nyo ng french fries. Tapos patungan yung itlog, tapos gravy. Sarap. Tapos sarap din ng gravy. Grabe yun Isa na namang masarap na dish ang ating na-discover dito sa The Jed Show. Ito yung dish na, ito lang yung expectation mo, pero natikman mo, boom! Sarap. Sa lahat ng naluto ng Jed Show, top 1 sa akin to. Top 1 mo yan. Top 1 na daw to ni Baldo. Ganyan kasarap, promise. Try nyo na! Yung sisig na puso ng saging, meron akong video niyan kung paano ko ginawa. Try nyo rin yun. Sobrang sarap din nun. Pero ito talaga, upgraded to. Sobrang sarap. Burger steak puso ng saging, sobrang sarap, pare. Try mo na. Promise, di ka magsisisi. At kung meron ka rin mga weird food combinations o kakaibang pagkain na alam, comment mo naman yan sa baba. Malay mo. Try natin dito next time. Hanggang sa muli, ako si Jed na nagsasabing pag boring ang ulam,
mag-diet ka na lang. Pero, yan naman, sobrang harap na naman ang niluto natin. Cancel na naman yung diet. Bahala ka dyan. Kaya na ako. Supply but solid bawat kagat. Welcome sa show, dito pangkaraniwan. Tikim ng ulam kahit makasalanan. Camera lights, tapos kain ka agad. Kung supply but solid bawat kagat. Ice cream with bagogong sweet na maalat. Pickles with peanut butter parang alamat. Pakwan with hot sauce, sunog na malamig. Weird ang combo pero minsan mas legit. Sabaw ng pares, tapos may kwek-kwek pa. Di mo alam kung sopas o ulam ba. Oreo on pizza, kakaibang trip kung ikaw ay